Ginoo. Humihingi ng kandila. Saan ka nagmula? Anong grupo ka? Huwag mo akong guluhin sa gabi ah. Kandila ang pinakamaliwanag. Kahit gaano karami, bibilhin ko. Totoo bang dugo mo ito? Hayaan mong tulungan kitang pigilan ang pagdurugo. Hindi na kailangan ng kandila. Walang stock ng kandila ngayon. Pwede bang flashlight? Mas maliwanag ito ng 10 beses kaysa sa kandila. Ano bang uri ng bagay ito, may-ari? Sobrang nagmamalaki. Flashlight lang naman. Hindi mo pa ba nakita? Nang walang apoy, maliwanag. Hindi na ubos ang langis ng ilaw, liwanag na parang araw. Anong ibig mong sabihin na walang apoy? Ito ay tungkol sa baterya. Sa lungsod, hindi maapuyan ng maraming sulo sa gabi. May ganitong bagay sa Hilaga. Pag salakay sa gabi, makikita ko ang mga tao at kabayo mula sa 3 milya ang layo. Nasaan na ang Hilagang Barbaro ngayon? Ito ang mga linya ng inyong grupo. Mayroon pa bang ganitong mga bagay, Ginoo? Ilan ang mabibili nito? Sapat na ba ang bumili ng 10? Ito ay tunay na pilak. Saan mo nakuha ang mga props na ito? Napakatotoo. Naubos na ang mga sulo sa Tiangguan. Kung hindi natin mapipigilan ang pagsalakay ngayong gabi, lahat ng 30,000 mamamayan sa loob ng lungsod ay magdurusa. Sige, ako na ang unang kukuha ng mga gamit. Hindi mo na talaga aalagaan ang sugat mo. Masyado ng huli. Nandito ang labasan. Nagkamali ka ng lakad. Babayaran ko na ang utang sa susunod na bayaran. Kagagaling lang ng pader na punit. Parang hindi pa ako gising. Nakita ko mismo yung butas kanina. When warning, natutulog ka lang ng 4 na oras kahapon. Normal lang na makakita ng guni-guni. Pero totoo talaga ito. Ang bigat nito, hindi ito peke. Nandito na naman. Tapos na, tuloy pa rin. Bakit ka bumalik na naman? Hindi ba't naibalik mo na ang ilaw? Kulang ang flashlight, tapos na ang 20 sulo sa pintuang bato. Hindi na sapat upang mapuno ang bungad. Umupo ka muna. Kung magpapalabas pa ako ng dugo, matutumba na ako sa sahig. Hindi nakakayanin pang humingi pa ng 30 pa. Hindi pwedeng hayaang magdusa ang 30,000 mamamayan sa lungsod. CJ. Pero kung hindi mo pa magagamot ang sugat mo, hindi ka na makakatagal. Hindi pa dumarating sa tor ng lungsod, nahulog na. Ano itong mga bagay na ito? Bakit ganito kakakaiba? Ito ay isang kahon ng gamot, slight na masakit ang disinfection. Marunong din ang may-ari ng medisina. Hindi ko alam. Sa huling 6 na buwan ng tatay ko, nakahiga siya sa kama. Araw-araw ko siyang nilalapatan ng gamot. Nasanay na. Huwag mong tanungin ang iyong ama, maayos na itong nabalot. Ganyan, ito ang ilaw na isusuot sa ulo. Isinuot sa ulo, malaya ang mga kamay. Ito ang zip tie. Hilahin mo hanggang dulo, mailock ito. Makakabit ng mga bagay nang hindi na kailangang magbuo ng buhol. Kung pumutok ang pader ng lungsod, maaaring pansamantalang maayos ito at tumagal ng kaunti. Paano mo nalaman na pumutok ang pader ng lungsod? Nagsusugod ang mga nagbabantay sa lungsod. Dugo nila ay nasa loob ng tindahan ko. Anong klaseng ayos ang pader ng lungsod? Mas matibay ang tali na ito kaysa sa juicy ng 10 beses. Itong guantes. Kuya Fang, huwag mong hayaang masira ang kamay mo sa pagdadala ng mga bato. Nanginig ang kamay ko. Kung hindi ka pa babalik, huwag ka nang bumalik. Utang sa iyo ng may-ari na si Shen Cheng ang iyong buhay. Huwag mo akong gawing tanga. Gusto ko lang sanang magtanong. Ito ba talaga ay hindi mula sa anumang grupo ng pelikula? Isang nakakaingganyong pagtatanghal. Pangalawang general ng Zenbei Army na si Shen Shu. Hindi pa natatapos ang labanan sa Hilagang Pinto. Paano mo ito maipapakita? Iyon ay pader ng kamatayan. Walang pintuan, walang butas. Babayaran ko ang utang kasama ng huling bayad ko. Shen Cheng, bakit hindi ka ulit magpakatatag? 3,000 tao, naubos na ang mga sulo. When warning, nagbenta ka ng mga spiral na kutsilyo sa loob ng 10 taon. Ito ang unang pagkakataon na makapagbenta ng kalakal na makakapagligtas ng buhay. Ang halaga ay 12. Ang ibinigay niyang pera ay sapat na para maubos ang buong tindahan. Kapag bumalik siya sa susunod, kailangan kong linawin, anong dinastya ang Iron Cliff Pass? Patayin! Bumalik ka na naman. Namatay ang mga sulo, lahat ng kayang magbigay liwanag, ibigay ninyo sa akin. Headlamp malakas na ilaw, mga backup na baterya para sa flashlight. Kailangan ba ng mga zip tie? Kunin lahat ng pwedeng itali o ikandado. Kung hindi mo muling ibabalot ang balikat mo, hindi kakayanin hanggang bukang liwayway. May utang ka sa akin ng 2 buhay. Sinusubaybayan ni Shen Shu ang pag-iingat ng lungsod. Ibabalik ko sa iyo kasama ang interes. Hintayin mo ang balita ko.
Nakapending pa. Namatay si Wuxiaowei sa laban. Wala na ring langis. Sisirain ang pader ng lungsod ngayong gabi. Sino ang may lakas na umatras? Ako ang unang magtutulak sa kanya pababa. Buksan ang lungsod. Ang mga sumuko, liyan-nili isang buhay. Patay na si Shen Cheng. Patay na si Shen Esi. Bakit pa ibibigay ang buhay? Bodong si Shen Esi, hindi siya mamamatay. Hatiin mo papuntang ibaba ng lungsod. General, buhay ka pa. Ano itong liwanag? Huwag nang makipag-usap. Iilaw mo sa kanilang mga mata. General, nagliwanag ang isip ko. Kung nagliwanag, ilawan mo ang kanang bahagi ng kaaway. Patayin sila. Bakit ka nag-aalala? Ito ay isang mahika, sumugod ka. Ngayon ay dapat nating buksan ang bakal na daan, buksan ang ilaw. Ihiga ang ilaw sa beam. I lock gamit ang strap. Hindi na kailangang itali. Hilahin lang ng mabuti. General, ang puting piraso na ito ay talagang. Nakalock siya sa sarili niyang pagkakaipit. Ang grupo ni Ding Jiaowei ay humaharang sa pintuan ng lungsod. Nakahanda na ang mga bato. Shen Shu, hindi ka namatay. Kung namatay ka, hindi rin ako mamamatay. Imposible, wala kang pagkain, apoy o tulong. Bakit ka magtatanggol? Dahil sa iyong katangahan. Huwag mag-atras, sinumang umatras, papatayin ko. Ah. Umatras sila. Hindi patay ang Zenbi Army. Unang transaksyon ni Ginoong Wen. Ipinapaalala ko para sa 30,000 tao. At kailangan ng kuryente ang ilaw para sa 6 na pagsalakay. Ang apoy ay hindi parang apoy. Ang liwanag ay hindi parang liwanag. Shen Shu. Saan mo nakuha ang halimaw na ito? Binigyan ako ng huling pagkakataon ng aking ama. Hindi ako, si Helianye, pwedeng matalo. Sumulat ng liham kay Xi Chongyuan sa Icheng. Putulin ang kanyang supply ng pagkain. Tingnan natin kung gaano pa katagal ang liwanag na ito ay mananatiling maliwanag. Hintay lang, magpapatuloy pa. Tama ang kalidad sa timbang. Tama rin ang tatak, hindi ito pek, hindi ito galing sa Holisale sa Singapura. Ito ay totoong bagay. Magtiis pa si Papa ng 2 buwan. Basta't masama na. Dapat ay tapat ang pera. Rehistradong A, ibabalik ang pera. Rehistradong AZ, may tala ang lehitimong account. Kapag may nangyari, wala akong sasabihin. Nakita ko na ang larawan ng dalaga. Maganda ang kalidad. Pwede bang legal na ma-recycle? Pwede magparehistro ng peke at pumirma ng kontrata. Gamitin ang tamang account. Tunay na antigong pilak, mataas ang kalidad. Ibigay ang AC para marehistro at matransfer ang pera. Sa record ng kabilang partido, kasama na ang renta, bayad sa kalakal, tubig at kuryente. Mayroon ng pambayad sa upa, utang at kuryente. Isang utang na lang ang natitira ng tatay. Kapag may kailangan, huwag kalimutang hanapin ako. Legal at ligtas. Makatarungan ang presyo, pag-usapan na lang. Hindi ito palamuti, hindi ito sticker, hindi ito nakadikit. Totoo ito, hindi ako baliw. At hindi rin ito panaginip, talagang kailangan itong burahin. Kung sakaling may makakita nito, mawawala ang tindahan at buhay ko. Ang mga bagay sa libro ay malinaw. Ang mga bagay sa pader ay tanging ako lang ang nakakaalam. Xiaoman kahapon ba ay may tao sa tindahan? Nakita kong maliwanag ang ilaw mo hanggang hating gabi. May mga customer, bumili ng flashlight sa gitna ng gabi. Lalaki o babae, ilang taon na, gwapo ba, Wudeji? Talagang pumunta siya para bumili ng hardware. Bumibili ng hardware sa gitna ng gabi. Mas may problema pa yan. Hindi ka ba abala sa almusal? Anong abala? Weekend na ngayon. Ay naku, kulang ng isa ang flashlight mo. Nabenta na. Ayos lang iyon. Noong nandyan si Dad, ang saya-saya sa tindahang ito. Hindi pwedeng isara ang tindahan na ito. Sa ngayon, hindi pwedeng isara. Naiintindihan ko, Ate Wu. Huwag mong hayaang ipasara iyon ni Kiandafai. Baka pilitin kang isara. Kung gagawin niya iyon, may pera ako sa aking account. Pag dumating siya, tatamaan ko siya sa mukha. Bata. Kanina, sinabi mong gusto mong tamaan ang mukha ng sino. Ha. Tuloy, magpapatuloy pa. Kakaumpisa pa lang ng bayad, dumating na ang anino sa pintuan. Uy, maaga pa lang ay nandito ka na at umiinom ng toyo. Wen Wanning, mukhang maganda ang buhay mo, Bawal manigarilyo sa tindahan. Yes isang sira-sirang hardware store. Ilang tornilyo ang nabenta mo ngayon? Gaano nakatagal na overdue ang renta, alam mo ba? Masyado kang malambot, tatay mo. Hindi ako mahina ang puso. Tama na, wag masyadong mahirap makinig, Kiandafai. Ate Wu, bagong panganak ang anak ng tao. Wala itong kinalaman sa pagbebenta mo ng soya milk. Kung hindi ka makabayad, bukas ay ipapakuha ko na ang mga paninda.
May iba akong plano para sa tindahang ito. Magkano ang upa? 2 buwan, 16,000. Isama ang deposito para sa susunod na buwan. Kung wala kang pera, mas mabuting umalis ka na. Hindi ito isang tahanan ng kawanggawa. Tapos na iyon. Ngayon, maaari mong isara ang iyong bibig. Saan ka nakakuha ng pera? Na ibibenta ang flashlight ng 16,000. Nababula ka lang. Saan nanggaling ang pera? Hindi mo na kailangang alamin. Pero itong record ng transaksyon, ipapadala ko rin sa tita mo. Ipapadala ko rin sa tita mo. Sabi ng tita mo, natanggap niya na. When warning, huwag kang mayabang. Tindahang yan mo, hindi magtatagal. Hindi sa'yo yan, para magdikta sa akin. Sige, hintayin mo yan. Ayos yan, ang galing. Ang saya makita siyang mapahiya. Karapat dapat yan sa matandang iyan. Napalo na ang mukha ni Kiandafa ngayon. Pero yung tao sa likod ng pader, makakayanan ba niyang makalampas bukas? Hindi ko pa alam. Mga walang silbi, walang apoy, walang langis, walang tulong si Shenshu. Bakit siya makakapagtaguyod sa Chang'an Pass? Yung mga prinsipe nila, biglang lumiwanag ang syudad. Hindi makabukas ng mata ang mga kapatid sa liwanag. Walang paraan para umatake sa lungsod. Sobrang maliwanag ng liwanag, parang araw, puting liwanag, kayo ay mga sundalo. Hindi kayo mga tupa na natatakot sa lobo. Magpapadala tayo ng 500 mamatay tao mamaya. Dadaan mula sa mga pira-pirasong bato. Samantalahin mo habang wala silang bantay. Kaya pa rin itong masira. Makakaiwas si Shenshu sa una. Ngunit hindi siya makakaiwas sa ika-15. Ipasa mo ang mensahe ko. Ipasa mo ang mensahe ko. Sino man ang unang pumutol ng ulo ni Shenshu, bibiyayaan ko ng 100 leang na ginto. Napanatili na naman ng Panginoon ang tiyang-tiyang na daan. Nagsagawa ng pag-atake ang hilagang mga barbaro sa gabi. Nawala ng libu-libong tao. Sinasabing si Shenshu ay nakakuha ng banal na bagay. Sa gabi, may puting liwanag na nagliliwanag sa lungsod. Walang matakbuhan ang hilagang mga barbaro. Ang banal na bagay ay sinasabi. Ang banal na bagay ay sinasabi. Ang mga sundalo sa lungsod ay nagniningning. Parang nagbukas ng mata ng langit. Kung mapuputol ang kanyang langis, mapuputol ang kanyang pagkain, mapuputol ang kanyang suporta. Ano ang dahilan para manatili siyang matatag? Manatiling matatag sa kanyang tunay na anyo. Gusto pa talagang magdulot ng kaguluhan. Ang ibig sabihin ni Xianye ay magpadala ng mensahe. Sabihin na si Shenshu ay nakipagsabuatan sa mga demonyo, gamit ang mahika ng mga demonyo upang lokohin ang mga gwardya. Nang nakawin ang kapangyarihan, sa labanan hindi niya mapatay, kaya hayaan na lang ang buong palasyo na mag-away sa kanya. Nabayaran ko na ang utang ko, at napalo ko na rin ang mukha ko. Pero ang buhay na iyon ay ilang libong tao, isang lungsod. Babalik na naman si Shenshu mamaya, di ba? Buksan ang ilaw, patayin sila. Walang isa man sa 500 na namatay na sundalo ang nakabalik. 500 tao ang umatake sa isa. Umalis na si Chen. Sobrang dali ng pag-alis. Ito ay para sa akin nanonood. Yung totoong papasok sa lungsod ay hindi sa Pao, kundi sa Beiman. Nagbayad ng 500 buhay ang Beiman. Pansamantalang atake lang para matakpan ang pintuan ng lungsod. Itong maliit na galaw. Nasulok ang tao. Pumasok ang mga mamatay na sundalo sa lungsod. Iutos na agad na isara ang 4 na pintuan. Ipapatupad ang curfew sa buong lungsod. Walang kahit isang daga na pinapayagang lumabas. Dapat maingat ang galaw. Hindi pwedeng magulo ang 3,000 mamamayan sa bayan. Mga kapatid na nagkukunwari, inilabas ang ilaw ng mga gwardiya sa lungsod. Nakapasok na tayo. Sa gabing ito, sa oras ng daga, susunugin ang kanyang bodega. At susunugin din ang nagniningning na halimaw, 100 leang. 10,000 pabuya para sa ulo ni Shenshu. Naka-lockdown na siya. Napansin niya. Nakasara na ang 4 na pinto, pero malaki ang lungsod. Ilang tao ang nahalo sa mga mamamayan. Paano natin sila mahahanap? Kung gagalaw tayo, kailangan nating magpakita. Sunugin ang bodega ng butil. Kailangan gawin ito sa gabi. Kapag umaga na, disperso na ang tao. Magtatago na sa bahay ng iba, hindi na mahanap muli. Ibig sabihin, bago mag-umaga, kailangan silang lahat ay mahila palabas. May mga sundalo akong pwedeng tawagin para sa depensa ng lungsod. Yung mga tao sa dilim, yung mga kumikislap sa kamay ko, makatutulong pa ba sila sa akin? Ang pang-atake ay peke. Tapos na ang laban sa labas. Bumalik ka na naman. Totoong tao ay nakapasok na sa lungsod. Pinasara ko ang 4 na pinto. Ngunit ilang mga estranghero sa bayan ay parang mga baka na nalunod sa dagat. Hindi mahanap. Anong klaseng mga tao? Mga patay na mandirigma mula sa hilaga na nagkukubli sa mga tao. Nais nilang sunugin ang bodega ng bigas. Sirain ang mga bagay na ibinigay mo sa akin. Kunin mo na ang ulo ko. Bago magliwanag hindi mo pa rin mahahanap. 3,000 maghahanap sa bawat bahay. Kahit maghugas ka ng dugo buong magdamag, hindi mo matatapos. Kaya nandito na ako. Ang pilit na paghahanap ay hangal. Kapag lumalabag sa batas,
dapat nilang ilantad ang sarili nilang kasalanan. Kilala mo ba ang bagay na ito? Pero hindi lang siya makakita ng daan. Nakita mo ba? Ito ay tinatawag na flicker. Maliwanag na ilaw na biglang humihina at sumisikat. Hindi ito kayang tiisin ng mata ng tao. Sa instinct, kailangan niyang iwasan ito at itaas ang kamay. Kahit ang karaniwang tao ay umiwas ng kaunti. At tapos na ito. Ngunit isang grupo ng mga namatay na nagtatrabaho na may hawak na ulo. Nawala sa liwanag, mas mabilis ang reaksyon kaysa kanino man. Yung dapat umurong sa dilim ay mas lalong umatras. Yung dapat yumuko ay nagtaas pa ng kamay para takpan ang mukha. Nakatingin ka lang sa mga sobrang nag-react. Sa gabi, sa mga labanan sa kalye, ganito ang estilo. Isang kalye ang nililinis. Mas malalim ang pagtatago, mas hindi maitatago. Mas mabuti pa ang ilaw na ito. Kaysa sa maghanap ng isang gabi, mas madali kaysa sa maghukay ng 3 talampakan. Kumuha ng sapat na ilaw at i-scan ang paligid. Sino mang nagtatago, markahan siya. Huwag makipaglaban, hanapin muna ang lahat. Dalhin ang lahat at simulan ang operasyon. I-scan ang bawat kalye. Tutukan ng taong umiwas sa ilaw. Markahan, huwag ninyong gulatin sila. Yung nasa ilalim ng bubong, magpatuloy sa pagsisiyasat, huwag ninyong gulatin siya. Tinutukan niya tayo ng ilaw. Kung mabigo ang plano, lumipat tayo ng lugar. Maghiwa-hiwalay. Na-target na ng general ang 3. Tumungo sila sa hilaga, higpitan ang bilog. Harangan ang bawat eskinita, isa-isa. Bago sumikat ang araw, huwag hayaang may makatakas. Sumalakay. Nakasara na. Hatiin sa 2 panig, magpalit-palit ng ilaw. Isang maliwanag, isang madilim, magpalitan ng pag-ilaw. Huwag hayaang makabawi ang paningin nila, hindi makita ng mga mata. Tumakbo patungo sa tunog, tumakbo palabas, mga bato. Hindi kayo talaga naghahanap. Naghihintay lang kayong tumalon kami. Matagal na kayong nagtago sa dilim. Nakalimutan na kung ano ang liwanag. May mga ilaw kayong pinatay. Makipaglaban tayo ng patas. Pumasok kayo sa lungsod ng palihim para pumatay ng 3,000. Ngayon, nakikipag-usap kayo ng patas sa akin. Hahaha, kahit patayin nyo kami, huli na. May naiwang isa. Naipasa na ng general ang impormasyon. 6 ang nakapasok. Nahuli ang 5. Kulang pa ng isang pangalan sa listahan, tama ba? Kailangan ng pangunahing bodega ng pagkain. Pinto ng arsenal. Saan siya pupunta? Makakapag-apoy, makakapagpasabog, makakapagpabagsak sa aming moral. Lahat ng ilaw sa bodega ng pagkain, aon nyo. Mag-scan sa bodega ng pagkain, sa likod ng mga tambak sa anino. Apakan ang mga butil at hulihin siya. Isang hakbang lang. Nasunog mo na ang buhay ng 30,000 tao. 6 na general, walang nakaligtas, lahat nahuli. Sa gabing ito, wala tayong nasawi. Nasa mga katawan ng mga mamamatay tao ng hilagang bansa. Bakit ito ang tatak? General, ano ang nangyari? Hindi lang sila galing sa pangkat ng mga hilagang barbaro. Naalis na ang mga panganib sa loob ng lungsod. Ngunit ang mga tunay na gustong wasakin ang lungsod na ito ay hindi lamang siya. General, mga kapatid, naghihintay pa sila ng isang salita mula sa inyo. Ngayong gabi, patayin ang 500. 6 buhay na bihag. Simula nang buksan ang lungsod, unang beses na sobrang saya. Dahan-dahan ba? Sa atin, 11 may magagaan na sugat. 3 malubhang na sugatan. Wala ni isang ahas sa loob. Si Xiao Shito ang nakabantay. Nagkaroon siya ng hiwa sa braso. Nakabandage na si Jiang Junyi. 3 general. 3 malubhang sugatan kapalit ng 500 ulo. Saan mang dako, ito ay malaking tagumpay. Isulat ang pangalan, kapag gumaling, umuwi na. Si Zhu Taishan ang nagbabantay sa gabi. Bawat isa ay bibigyan ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Sugat na at may karne, ako ang magbibigay ng utos. General, ano ba talaga ang nakasulat dito? Paano nakapasok ang mga norte sa pader? Aling bahagi ng pader ang pinakamainit? Ilang baril ang nakalagay dito? May nakipagsabwatan sa kaaway. Sino ang sobrang daring? Galing sa Beijing. Beijing. Sinasabi mo bang may tao sa korte na gustong mamatay ang 30,000 sa atin? Ang mga hilagang barbaro ay kilalang mandirigma sa labas ng lungsod. Ito ang nasa likod ng lahat. Hindi ang panalo ang gusto niya, kundi ang masira ang lungsod mula sa loob. Itong bagay ay mananatiling lihim nating dalawa. Pagkatapos ng gabing ito, walang sinuman ang pwedeng magbanggit nito. Naiintindihan ko, ngunit general, kung hindi ninyo iulat, sasabihing nagbabalak kayong mag-alsa. Nasa kamay ko ang sulat na ito. Kapag naiulat ito sa kabisera, ako ang nagpeke ng selyong ito. Ako pa rin ang nagnakaw, hindi ako ang makakapagsabi. Itabi ang ebidensya. Ebidensya lang yan kapag hawak mo sa kamay. Kapag ipinagsabi-sabi, magkakagamit sila rito laban sa'yo.
Nadakip ngayong gabi ni Tindero Wen ang 6. Malinis na ang bayan, pero hawak ko ang isang sulat. Alam ko kung sino ang gustong sunugin sa atin. Naupo siya sa pinakamataas na posisyon sa kabisera. Hindi ko pa nga nakita ang mukha niya. Ang mga salitang ito, hindi ko dapat sinabi ang mga ito sa isang mangangalakal. Hindi dapat ito sabihin sa isang mangangalakal. Ngunit sa mundong ito, tanging ikaw at ako lang ang makapagsasabi nito. Ang ibinigay mo ay nakapagligtas ng 30,000 tao. Itong liham ay itinatago ko para sa iyo. Ang marumi ay akin ng hawakan. Ang malinis ay iiwan ko sa iyo. Walang bumalik sa 500 patay na sundalo ng Xiangye. Napanatili na ang Iron and Pass. Ang daan ng mga taong iyon papasok sa lungsod. Ay ikaw mismo ang nagbigay ng mapa. Ilang pader ang pinalitan sa lungsod. Dapat nilang malaman ito ng mabuti. Ito ay mga sundalo mula sa lungsod. Iyan ay hindi sulo. Ito ay isang uri ng nakakasilaw na puting liwanag. Bigla na lang itong lumiwanag. May mga bulong-bulungan din. Isang negosyanteng pandaya na may apelyidong Wen sa lungsod. Binigyan si Shen ng mga kakaibang bagay na ito. Kailangan bang magpadala ng tao? Hindi na kailangan. Isang nagbebenta ng hardware ay hindi makakapagpaliwanag, pero saan nagmula ang puting liwanag na ito? Si Shen Shu, isang naalis sa pwesto na talunan. Nawala ng supply, nawala ng tulong. Saan siya kumuha ng pera? Saan siya nakakuha ng koneksyon? Nakabili ng mga bagay na hindi pa niya nakita. Sa Iron Pass, may nakatagong daan na hindi alam. Ang ibig sabihin ng Ginoo ay suriin kung saan talaga nagmula ang mga bagay na ito. Sa likod ni Shen Shu, mayroon bang hindi ko naisip na tao? Nasaan na ang emperador? Malapit na sa Yanjedao. Pabayaan siyang maglakad ng dahan-dahan. Bumalik na naman ang nakatataas na opisyal. Ito na ang ika-7 salpukan ngayon. Naputol na. Ang mga sanga ng punong pinuno ay kumakalbo na rin. Binalik ko sa bakal na singsing at muling naglagay ng 3 piraso. Luma na ang kahoy hanggang sa puso. Kaya pa bang tumagal ng ilang sandali? Muling 3 beses pa. Papapasukin na ang pinto. Sundan mo ako, dalhin mo ang iyong mga gamit, saan ka pupunta. Sa isang lugar na kayang suportahan ang pinto. Nandyan ang kargamento at nandyan din ang tao. Mawawala na ang tao sa pintuan. Bakit parang balita ang sinasabi mo? Nabangga ng sasakyan ang hilagang pintuan ng 6 na araw. Pumutok ang pintuan at naputol ang pagkakatali. Maluwag na rin ang pang-itaas. Kung mababangga ulit ng 3 beses, sira na ang pintuan nyo. Gaano ka nakatagal binugbog? Sagutin mo na. Sige na, sabihin mo na. Ano na namang hiningi mo ngayon? Kung ano ang makakapagpanatili sa pinto ng lungsod. Kahit gaano kalaki ang bayad ko. Ang tawag dito ay riding wheel tie hook. Kapag naipit at pinisil pabalik, lalo pang umiigting habang pinipisil. Kinagat ang sarili at nalock. Huwag nang pilitin ang tao roon. Mas madali pa kaysa hilahin ang 10 malalakas na lalaki. Hindi pa rin bumibitaw. Itong bakal na ruler, bumabalik pero hindi makabalik. Hindi makabalik, ito ang tinatawag na self-locking. Matalino ang matanda, ilagay ito sa puwang ng pinto. Kahit na bumangga ang sasakyan sa pinto, hindi ito mabubuksan. Makatutulong ito na magtagal ng ilang round. Kailangan ito lahat. Bakit lagi mong kailangan lahat? Sa bawat kulang na isa, kulang ang buhay sa bayan. Muli mo akong pinapanganib. Ibibigay ko na lahat sa'yo. Ito ang kawad na bakal. Kahit ilang toneladang puwersa, hindi matitinag. Ito ang mga koneksyon sa pagbubukas na ginagamit sa pagtanggap ng puwersa. Tandaan mong iwasan ang mga lugar na pwedeng pagkunan ng puwersa sa ibabaw ng pinto. Huwag lang magtali sa isang sirang punong kahoy. Baliwala lang yun. Kailangan ko ring sabihin sa'yo ang mga ito, Kuya Shen. Kapag naitama na ang clamp, huwag nang pilitin. Kapag bumangga, pwede nitong putulin ang daliri ng tao at ibalik. Tumingin ka, huwag hilahin. Huwag magulo, huwag saktan ang mga kasama. Ginoong Wen, ito ba ang kayamanan ng langit? Itong mga kamay ko. Maaari pa bang magbantay muli? Anong kayamanan? Isa lang akong nagbebenta ng mga hardware. Kompleto na ang mga gamit. Umalis na kayo agad. Hindi na kaya. Totally nang naputol ang latch. Pag nawala na ang latch, natitira na lang ang pader ng pinto. Pwede pa bang subukan ulit? Isang beses lang. Tahan, Vice General, hindi ito bumigay. Hindi bumigay, ngunit itong tali ay pansamantalang nakatali lang. Kung talagang haharapin ito ng isang battering ram, kailangan nating dalhin ito sa bodega at ayusin ng maayos. Bago sumikat ang araw, ayusin ang set para kaya nitong tumanggap ng 10 tama. Anong tunog iyon? Ako ang nagbubuo ng bakal. Hindi makasabay yung tali na ito sa lakas. Yung puwersa ng makina, ipipilit. Dito muna magbubuwis. Gusto kong siya ang magbuhat ng 10 beses. Sabihin mo sa akin, hindi niya kayang buhatin kahit 1 beses. Ako ang nagkamali sa aking kasanayan bilang komandante. Hindi kayang suportahan itong koneksyon.
Bakit naman nagkaproblema ulit sa pag-install? Kapag pinipigilan mo ang hawakan, umaalingaw-ngaw. Yung bag na ito, bagay sa bakal kong piraso. Hindi umaabot ang lakas. Yung bakal mong piraso, malambot ang bag, madulas pa. Kapag pinagsama-sama, syempre sira. Maghintay ka, mas matibay ang bakal na kawad kaysa nilo na strap. Ito ang karugtong na kawad. Para sa mga rally lang ang pagkain mo. Palitan mo na lahat ng mga lumamong bakal. Yung sayo ay isang piraso lang na nakatali sa isang pader ng pinto. Hindi sapat ang lakas nito. Tingnan mo ang doble na mga beam. Sa kaliwa, isang linya. Sa kanan, isang linya. Maraming paralel na linya. Bawat punto ng pagtutulak ay may isang pako. Lakas ng pagkakabit, 1.3. Walang kahit isang bahagi na nakatigil lang. Kung may mahina, mawawala na ito. Ako ay nag-ikot sa doble kong tulay, isang buong araw na nakatigil. Hindi ko inasahan ang ganitong paraan ng pag-ikot. Tapos na. Matibay na nakagat ang komandante. Ngayon, siya na ang nakagat hanggang sa mamatay. Pagbalik sa bayan, lahat ng pagbabago sa pinto. Magtanong ka muna sa kanya. Sundin ang sinasabi ng may-ari. Tungkol sa pagbabago ng pintuan, tanungin mo muna ako. Ako ay nagbebenta ng mga hardware. Bakit mo ako pinapagawa sa mga usaping pangbantay ng bayan? Yung guhit mong iyon, mas epektibo ito kaysa sinuman sa ilalim ko. Ako ang magbabantay sa pintuan na ito para sa iyo. Guro talagang kayang buhatin ito ng mabigat na sasakyan. Sabi ng may-ari, buhatin ng 10 beses. Kaya't buhatin ng 10 beses. Hindi nasira ang kargamento. Mali lang ang suot kong mata. Baligtad ang direksyon ng suporta. Dapat mong itali sa ilalim ng trangka ng pinto. Ako ang magtutulak at maghihila nito. Huwag naman masira at kailangang muling isuot. Ngayon hindi na gagawin ayon sa nakagawian, kundi ayon sa plano ng may-ari. Tingnan ang diagram. 2 pangunahing troso ang may puwersa. Ang auxiliary na tali ay sumasalo lang ng sobra. Ako ay nag-aral ng buong buhay ko sa pinto. Ngayon, nakipag-aral ako sa isang dalaga na nagbebenta ng mga gamit pangkabit. Nasuot ko na ang tali. Ngayon talagang nagawa ko na. Si Master He ay nagsikap ng husto. Kaya nitong dalhin ang pinto. Pumunta ka na at mag-report. Sabihin mo na kaya nitong buhatin ang sasakyan sa North Gate. Bakit ka na naman umalis mag-isa? Hindi ba bumagsak ang pinto? Hindi, inayos ni Hiti siyang ayon sa guhit mo. Inulit niya ang proseso. Hindi mabuksan ang sasakyan. Talaga, naintindihan niya ang sketch ko. Naintindihan niya, sabi niya. Natutunan niya mula sa isang dalaga na nagbebenta ng hardware. Masyadong matigas ang bibig ng matandang iyon. Ito ang utang na bayad mo sa akin. Mga strap ng kamay at kilin strap. Nakaipon ako ng malaking pagkukulang sa iyo. Sa wakas, naisipan mo na ring magbayad. Mahirap ang sitwasyon ng mga supply sa lungsod, kaya't ako ang naunang magtipid. Ang mga tao sa bin ay umaasa sa iyo na magbigay. Nakatagal na ng ganito, hindi kita pinipilit. Alam kong hindi mo ako pinipilit dahil hindi ka nagmamadali. Mas lalo akong may utang sa iyo. Ihinto mo muna ang iyong mga bayarin, hindi pa tapos. Maraming kailangan ng pera sa lungsod. Hintayin mong umatras ang mga hilagang barbaro. Bibilangin natin ito ng dahan-dahan. Ginoong Wen, bakit mo ako tinutulungan palagi? Para sa pera, syempre, may utang ako sa'yo. Kaya para sa hitsura mo, hindi ako paligoy-ligoy. Kapag may laban, diretsahan ang usapan. Paano humingi ng tulong? Sasabihin ko lang ito sa'yo. Sabihin mo ng diretso ang gusto mong sabihin. Huwag mo akong pilitin gamit ang asal na parang papasok sa digmaan. Hindi ko dapat naisip ang iba. Pero nitong mga araw na ito, kapag nakalusot ako sa pader na ito, ang nakikita ko ay hindi sakuna, kundi ikaw. Ikaw, isang brigadier, ang nagsasabi sa akin ito. Hindi ka ba nahihiya? Ang pagbabantay sa lungsod ay hindi nakakababa ng halaga. Ang pagbabayad ng utang ay hindi nakakababa ng halaga. Ang pagsasabi ng totoo sa iyo ay lalong hindi nakakababa ng halaga. Kung hindi malinaw ang mga account, ikaw ang may kasalanan. Ano ito? Mukhang hindi ito karaniwang bagay. Ang Zenbei na jade na ipinagkaloob mismo ng yumaong emperador. Tinanggal ako ng punong ministro sa aking tungkulin. Pinutol ang aking rasyon at inakusahan ako ng paghihimagsik. Ang natitira ng makakapapatunay sa aking kawalang sala ay itong piraso. Ang napakahalagang bagay na ito, iniabot mo para ipakita sa akin. Ito ang huling maihalagang bagay sa akin. At ang pinakamapanganib na bagay. Gusto kong ipasa ito sa iyo. Bakit mo ito ipapasa sa akin? Kung mawala ito, hindi ito katumbas ng bayad. Ginoong Wen, mayroon akong isang bagay na mas mahirap kaysa sa pagbabantay sa lungsod. Ang pirasong ito ng jade ay ayon sa batas na ipasa sa kanya. General Chen, kumilos na ang malaking hanay ng mga kariton panghampas sa hilagang pintuan. Isang makapal na dilim ang sumusulong patungo sa hilagang pintuan. Vice General, tingnan mo. Vice General, hindi na ito isa o dalawa. Ito ay isang buong hanay, 3 beses na mas marami kaysa noong nakaraang beses.
Ibinubuhos niya ang lahat ng mayroon siya. General, kaya ba ng mga lubid natin to? Lahat, umatras sa mga pintuan sa gilid. Iwanan lamang ang mga archer ng reinforcement sa pader, maghanda. Ginoong He, Ginoong Wen. Tama ba ang nare-arrange na set na ito? Nakaayos na ang mga stress points. Nahati ang steel wire sa 3 bahagi. Kaya nitong tumagal ng ilang saglit. Sundin ang tadhana. Hindi sundin ang tadhana. Sundin ang iyong kamay. Ginoo, ang sitwasyon sa ilalim ng lungsod. Lahat ng pawis ko ay nasa aking palad. Tanggalin ang pawis sa kamay, huwag kang nanginginig. Ginoong Wen, hindi tayo pinabayaan ng mga bagay na ito kailanman. Ganito rin ngayon. Panatilihin ang tali sa likod ng pinto, at mapapanatili ang 30,000 tao. Hindi siya naputol, kumagat na siya. Talagang kumagat na siya. Panatilihin ang katatagan at magpatuloy. Huwag kang gagalaw. Mali ang lugar na ito. Ang lokal na bakal na espada ay hindi kayang hawakan ang bag niya. Hindi kayang tanggapin ang ganitong lakas. Makakabawi ba, hindi makabawi? Sa bawat salpok, humahaba ang guhit. Ang lakas ng sasakyan ay lampas sa inaasahan ko. Guro, mukhang mabibigo na siya. Nag-ayos ng pinto sa buong buhay niya. Huwag kang mabigo sa akin ngayon. Hindi natin siya mapipigilan. Hindi pa tayo kailanman umuwi na walang dala. Naapektuhan siya, lumuwag siya. Ginoong Wenwen. Pumutok ang kanang class, hindi kayan hawakan ng Tetsuken. Ang lakas ng pagsulong ng sasakyan. Tinanong ni General Shen kung may iba pang paraan. Wala ng pinto. May bitak sa pagkakadikit o sa katawan. Kumakabig na ang mga metal na gilid. Hindi kaya ng gitnang bakal na espada, dahil ang puwersa ay nakatuon sa isang punto. Hindi kayang tiisin ng isang punto ang 30,000 libra, kaya huwag siyang hayaan na mag-isa sa pagbubuhat. Kumuha ka ng lapis, iguhit ko ito para sa iyo. Sundin mo ito, huwag kang magkamali. Huwag nang lumihis sa punto ng puwersa. Lihis sa double beam. Kumagat ang 2 poste ng sabay. Pumasok sa gitna, magdagdag ng ilang linya. Ang strap ay hindi kayang tiisin kung sabay-sabay. Sabay-sabay na buhatin ang 5 linya. Lahat ng mga lumang clip na katulad niya. Palitan ng mabigat na ito. Naalala mo ba, maraming paralel na double beam. Palitan ang lahat ng mahihina. Sige, ipaalam kay Shenshu. Ngayon, ako na ang papalit. Hintayin mo siyang bumalik. Paraan ni Ginoong Wen, ipinapasa ang maraming daang nakaparaan sa doble ng pintuan. Kaya't palitan ang lahat, ipinapasa ang mga sinag ng magkahiwalay. Bakit hindi ko naisip yon? Isang sinag ay hindi kayang tiisin. 2 sinag ang nagdadala ng mga kawad na bakal. Ang kaliwang sinag ay mailimang nakaparaan. Yung pumutok na iyon, ang reinforcement team ay may 2 grupo. Isang grupo ang mag-aalis ng lumang buckle at maglalagay ng bagong buckle. Isang grupo ang magbabantay sa support beam. Huwag bibitaw, paikutin lang. Walang dapat mapagod at humiga. A-adjust ang support beam sa magkabilang gilid. Aalin sa stress point ng bagong beam. Sabi niya, ang lakas ay nahahati sa 2 panig. Ang mga tao natin ay nahahati rin sa 2 panig. Nakatira na. Ngayon, sabay tayong kakain ng 2 sukat ng bigas. Nasa likod siya ng isang pader. Kinuha ang lakas ng pintuan natin. Tama hanggang sa huli. Naging general. Nakaayos na ang suporta. Kahit anong gawin niya, hindi niya mabubuksan ang pinto. Kaya, hindi na iyon tumama sa sasakyan. Kapag bumagsak iyon, manginginig ang pinto, hindi niya mabubuksan ang kahoy. Kailangan ng mas mabigat. Ipinapaliwanag muli ni Ginoong He ang bagong pagkakabit. Ngayon, hindi ito tungkol sa pag-aayos ng butas. Ngayon, maghihintay tayo sa kanya. Nag-ayos ako ng mga pinto sa buong buhay ko. Ngayon, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na hirap. Si Ginoong He ay nasa itaas. Walang pagdulas, walang pagbukas ng tali. Walang problema, babalik siya at wala siyang problema. Sobrang nakakain at nakatira. Talagang nagsumikap si General. Ito ay alaga ng kanyang ina. Kumagat hanggang sa mamatay, hindi bibitiw. Tunay na nakapanatili siya. Matagal na silang nakipaglaban. Sila rin ay pagod na. Guro He, hawakan ang pinto sa likod. Ang iba, makinig sa utos ko. Buksan ang puwang ng pinto para sa mga kabayo. General, kailangan nating ipaglaban ito ng kalahating buwan. Ito ang ating kontra-atake. Tama, kontra-atake. Napagod na sila sa pag-atake. Panahon na para sa atin. Bukas ang pinto para sa inyo. Patayin ng mabilis at bumalik. Sundan.
Habulin ang malaking kampo. Kunin ang kanilang mga kagamitan. Kunin ang kanilang mga kagamitan. Hindi mabuksan ang troso. Hindi mabasag ng pangpukpok. Ano ba talaga ang nakasara sa likod ng pintuang iyon? Umalis ka na, prinsipe ng mga halimaw. Kung hindi ka aalis, huli na ang lahat. Tandaan mo, ako si Hilian, may utang na loob ako. Balang araw, babawin ko ito kasama ang interes. Ang galing ni Ginoong Wen. Ginoong Wen. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Magkasabay na pag-install ng doble na beam. Palitan ang mahihinang clip ng buo. Pakisuyo, Master He. Kailangan mong tiisin. Ang lakas ni Boss Wen. Totoo ngang nakayanan mo talaga. Ako si Hilian yan, naglaban ng kalahating buhay. Hindi pa ako nakakakita ng pinto na di mabubuksan. Matigas na atake ng 7 beses. 7 beses na tinamaan ng puting liwanag gamit ang pang-atake sa pader. Yung bakal na pintuan ay kayang bumalik. Baka may halimaw sa loob ng syudad. Hindi na matibay. Kung ganun, mag-soft na tayo. Kailangan mong magmadaling bumaba patungong Beijing. Sino ang makikita sa Beijing? Punong ministrok si Chong Yuan. Mas gusto niya mamatay si Uncle Shen kaysa sa akin. Sabihin mo sa kanya, pinipilit niya si Shenku sa palasyo. Ako naman ay nakabangga sa pinto ni Shenku sa labas ng pampang. Sa loob at labas, pinasara siya. Sa pagkakataong ito, gusto kong makuha ang kabuuan pati na ang interes. Ang pinuno ng hilagang bansang barbaro ay handang magpadala ng tao sa libu-libong milya para maghatid ng balita. Mukhang ang bakal na pinto sa kaso ay talagang hindi na matutulak. Sabi ng pinuno, may mga demonyo sa likod ni Uncle Shen na tumutulong. Walang silbi ang direktang atake. Kailangan lamang putulin ang ugat nito. Demonyo, hindi naman siguro ito isang tao na hindi ko naisip na nandyan. Si Shen ay naging mas matatag sa nakaraang 6 na buwan. Ang pangalan niya ay lalong sumikat. May mga tao na sa korte ang nagsasalita para sa kanya. Isang general na nawala ng tungkulin. Ngunit nakakapanalo pa rin ang laban. Mas nakababahala pa siya kaysa sa 10,000 sundalo ng hilagang mababang. Iyan ang ibig sabihin ng komandante. Ibalik mo ang balita sa iyong komandante. Ako ang maghukom sa pagkain. Nabuwag na ang espiritu ng militar. Yung bakal na pinto, magsisimula ng masira mula sa loob, panloob at panlabas na atake. Isang suntok na tiyak na ikamamatay. Ang salitang kamatayan ay masyadong mabigat. Gumagawa ako ng malinis na gawain. Siya ang nag-umpisa ng rebelyon. Putulin ang supply ng pagkain at supilin ang rebelyon. Walang duda sa ating dahilan. Hindi kailangang makita ang dugo para pumatay. Putulin ang kanyang supply ng pagkain. Siya na mismo ang mamamatay. May ulat mula sa kampo ng general. Ang supply ng pagkain ngayong buwan ay hindi dumating. Sabi ng nag-iimbak ng bigas. Nagbago ang schedule sa loob. Kahit nanalo na tayo, naubos pa ang bigas. Kakagaling lang ng mga kapatid sa saya. May mga bulong-bulungan na sa likod. Sinasabi kung gusto ba ng mga nasa itaas na magutom tayo. Nakikita ko ang martilyo sa labas ng lungsod. Pero ang kutsilyo ay mula sa likod. Sinasabi ng general na nasa loob ng korte. Madaling harapin ang mga nakatutok na armas. Sa bagay na ito, kahit isang butil ng bigas ay maaring pumatay sa akin. Kaya kong tiisin ang mga bagay sa labas ng lungsod. Ang kinatatakutan ko lang ay ang mga patalim na nakabaon na sa templo. Kalahating buwan na kita, katumbas ng 3 buwan na 4 na piraso ng pilak ang naibalik. Lock ang natitira sa safe. Masyadong delikado itong negosyo. Naiilang ako. May maliit na mangkok ba? Pork at repolyo ang palaman. Naglagay ako ng extra para sa'yo. Salamat, Ate Bu, sa araw-araw na pagdadala ng pagkain sa akin. Nahihiya na ako. Walang masama dyan. Mas maganda na ang hitsura mo kamakailan. Baka bumalik na yung malaking kliyente. Paano mo nalaman? Nabawasan na naman ang mga ilaw sa eroplano mo. Nagtatrabaho sa proyekto. Galing sa pader sa gitna ng gabi, di ba? Galing sa pader sa gitna ng gabi. Nakasara na ang pinto ng bayan. Naitala na rin ang mga utang. Pero bakit nitong mga nakaraang araw, palagi akong nakakaramdam ng hindi kapanatag? Magpakita naman kayo sa kapitbahay. Bakit ka nakikipag-usap kay Wen Wanning? Talagang maganda ang negosyo mo nitong mga nakaraang araw. Isang sirang tindahan ng mga gamit na malapit ng magsara. Biglang dumating ng maraming stock. Nabayaran na ang renta. Araw-araw kumakain ng dumpling. Sabihin mo sa akin, saan galing ang pera? Legal akong nag-import. Legal akong nagbebenta. Kung magtatago ka, tatawag ako ng pulis. Sige, gusto kong makita kung darating ang mga pulis. Paano mo ipapaliwanag ang mga perang walang pinagmulan? Nakita na niya ang perang iyon. Kailan mo ito nakita?
Bumabasag ka ng batas at nagnanakaw ng litrato sa akin. Ang sigaw mo ay maririnig ng buong kalye. Naniniwala ka ba? Lahat ay darating para makinig sa iyo. Naniniwala ka ba? Mayroon kang uri ng banayad na kapayapaan. Titingnan ko ang iyong misteryosong malaking kliyente. Gaano katagal kanya mapoprotektahan? Si Xiao Man ay maghahain ng kaso laban sa iyo. Alam ko, ang kanyang mga mata. Kanina pa siya nakatingin dito sa kabinet. 3,107. Hindi dapat hayaan na masiyasat ito. Kapag pinigan ng husto, walang makakakita. Kung darating si Xiaowan at talagang dadalhin niya ang mga tao, anong sasabihin mo? Kunin mo ang aklat ng mga tala ang bawat padala ng paninda na dinala ko. Ang bawat tala ng benta. Malinaw na malinaw, hindi maipapaliwanag ng malinaw ang mga tala. Maaari bang ipaliwanag ng mga kalakal ang pinagmula ng pilak na ito? Ako ang guro. Yung mga nakaraang piraso ng pilak, ipadala mo sa akin ang mga tala ng pag-recycle. Kailangan ng elektronikong resibo para sa bawat transaksyon. Isang kopya, ipadala mo. Ngayon na. Totoo ang pilak, hindi ko masabi kung saan nanggaling. Pero kailangan kong gawing walang bahid ang account ko. Mga istante at counter. Nakita ng malinaw ang lahat. Nakita ng buong buo. Nakita ko yung loob ng kabinet niya. Mga luma at pilak na ingot. May marka pa sa ibabaw. Hindi epektibo ang panghuli ng larawan nang hindi ka nahuli. Nakasulat na ang material ko. Pirmahan mo at isumite sa negosyo. Isang bagay lang, hindi malinaw ang pinagmulan ng iligal na kalakal. Huwag mo nang pakialaman ang iba. Gusto kong i-set up ang tindahan na iyon. Ako ang mag-iisip ng pera. Ako ang maglalabas ng pera, ikaw ang kukuha. Ngunit may isang bagay akong itatakda. Saan ba talaga nanggaling ang mga iyon? Bawat transaksyon ng mahahalagang metal ay mayroong talaan. Ngayon, makakabawi na tayo sa kanya. Hindi ito sapat. May mga tao sa likod niya na nagbabayad at nagbibigay ng ideya. Sadyang nakatuon sa mga produkto ko. Hindi ito pera, malaking problema. Mga ideya na maiisip ng isang tao. Nai-report na ito. Nai-report sa negosyo. Darating ito sa loob ng 2 araw. May nagmamasid sa akin sa kabila ng pader. Yung tao sa kabila ng pader, natatakot din. Pareho tayong napapaligiran ng mga tao. Takot ka ba? Takot, takot. Pero ang pangalan ng negosyo ng tatay ko. Iningatan ko na ito ng halos 1 taon. Hindi pwedeng madumisan dahil sa isang palihim na kumukuha ng litrato. Xiaowan, kung sakaling tanungin ng pulis, ang mga perang hindi malinaw ang pinagmulan mo. Paano mo ipapaliwanag ang mga perang iyon? Hangin. Zian. Ang mga otoridad sa negosyo ay nakatanggap ng reklamo mula sa mga tao na nagsasagawa ng biglaang inspeksyon sa iyong tindahan. Agad na isasara ang lugar. Ititigil ang bentahan ng lahat ng mga paninda. Sige po, makikipagtulungan ako. Ay naku, nandito na sila. Ginoong Wang, paki-explain ng mahinahon. Mga hindi kasali, umatras at huwag magsiksikan. Ang dami ng ipinapasok na paninda. Saan galing ang pondo? Sa loob lamang ng 2 buwan, biglang lumobo ang daloy ng pera sa account. Sabihin ng malinaw kung saan nanggaling. Mga kontrata para sa pagkuha at pagbebenta ng paninda. Nandito lahat ang mga elektronikong invoice. Anong kargamento ang ibinenta sa sino? Magkano ang natanggap? Isang transaksyon na tumutugma sa maliit na mangkok. Karaniwan, ang pag-aayos ng mga account ay hanggang 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Ito ang bank statement, mga lumang materyales na na-recycle, mga bagong produkto na ibinenta. May mga talaan sa bangko para sa lahat ng pagpasok at paglabas. Walang kahit 1 sentimo na hindi na itala. Nakalink ang mga numero. Tama rin ang oras. Malinis ang mga tala, ngunit malinaw ang nakasulat sa ulat. May malaking transaksyon ng mahalagang metal dito. Hindi tiyak ang pinagmulan ng pilak. Kailangan ng rehistro para sa mahalagang metal. Sino ang nagbigay ng bawat piraso ng lumang pilak? Anong timbang at kalidad ang naitala? May mga resibo rin sa mga tagabili. Maaari ng i-verify at i-rehistro ngayon. Ito ay para sa pagrehistro ng mga bagay. Hindi ito maitatago. Ang mga tala ay kayang suriin. Ang pilak ay dapat ding maaring tingnan. Ito ang pilak na hinahanap ninyo. 5 piraso ito. Tingnan ninyo, inilabas ko na. Maganda ang kalidad, mga lumang pilak at materyales na nakuha mula sa pagbawi. Sa 2 pahina ng talaan ng pagbawi, nandito ito. Timbang at kalidad, alam na agad kung magkapareho. Ano ito? Ang tatak na ito ay hindi katulad ng mga kasalukuyang materyales na na-recycle. Dapat ay mayroon. Minsan sa lumang materyales ay may mga lumang tatak. Ang mga pilak na matagal na ay hindi natutunaw ng maayos. Nang nagparehistro ako, sinabi ko ang totoo. Ang rehistrasyon ay rehistrasyon. Ang pinagmulan ng tatak na ito ay may duda. Ang mga karaniwang recycled na materyales ay hindi dapat magkaroon ng ganitong bagay. Sabi ko na nga ba, hindi malinaw ang pinagmulan. Hindi malinaw ang pinagmulan 778,003. Maaari naming linisin ang mga talaan. Ngunit ang pilak na ito kasama ang 4 pang iba ay dapat suriin bago lumabas ang resulta. Maaari nang buksan ang tindahan. Huwag umalis ang tao. Malinaw na ang lahat.
Para rin ito sa akin. Kayang ipakita ni Xiaowan ang mga tala. Kailangan ding masuri ang pilak na ito. Kailangan kong linawin ang tatak na ito. Alin bang dinastya ito ginawa? 3 araw na si Xiaowan. Bakit hindi pa lumalabas ang pagsusuri? Kondisyon at marka. Magkakatugma lahat ang mga resibo ng pagbawi. Mas hihuli nilang ilabas, mas hindi ako natatakot. Bawat resibo ng pagbawi. Ang pagrehistro at mga talaan 3 bagay na pwedeng magpatunay ilaban sa akin. Ang hinihintay ko ay siya na may dalang ulat na iyon. Tama. Wenwaning, pumasok ka na. Lumabas na ang resulta. Dito na ako na ang papasok at magsasabi. Tiyak na totoo ang kalidad. Ang mga marka ay maaring suriin sa bawat tala. Ang mga tala ay nag-ugnay sa bawat isa. Ang elektronikong resibo ay may buong bakas. Ulat sa pagsusuri ng kalidad ng produkto. Ang elektronikong resibo ay may buong bakas. Ang set ng mga dokumento mula sa pinagmulan hanggang sa pagpasok ay walang putol. Ang ulat ay ulat. Saan galing ang bagay na iyon? Naiintindihan ba niya? 2-0-1-7-38. Ikaw nga ang hindi makapagpaliwanag 2-0-1-7-38. Airport ang iligal na transaksyon. Sanggunian ba? Si Kwanda Few, nagulat ka sa akin na hindi malinaw ang pinagmulan. Ngayon, may nakasulat na sa papel. Malinaw ang pinagmulan. Pero ikaw, isang salita lang, anong klaseng bagay yan? Malicious na pag-ulat, paglikha ng iligal na transaksyon. Nasasayang ang resources ng mga nagpapatupad ng batas. Dapat itong imbestigahan ng pabaliktad. Mananagot ka sa iyong maling pag-aakusa. Huwag kayong magmalaki ng maaga. Malinis na. Sabi ko na, si Xiaowan namin ay malinis at walang sala. Wenwaning, huwag mong isipin na tapos na ito. May mga taong sumusuporta sa akin. Mga taong mas mataas pa kaysa sa grupo ng kalakalan at industriya. Mas makapangyarihan ka pala kaysa sa grupong industriya at kalakalan. Sige na, lumabas ka na. Ayaw niya makipagkita sa'yo. Hintayin mo na lang ang araw na iiyak ka. Opo. Alam ko po kung hanggang saan. Hindi ko po sinabi sa iba ang tungkol sa pera. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko binanggit kung sino ang susunod na tatanggap ng mga kalakal na iyon. Sila ang nag-ulat sa akin na nakikipag-ugnayan ako sa iligal na transaksyon. Pero siya mismo ang nakikipag-ugnayan sa iba. Yung nasa likod niya ay para sa pera. Makinig ka. Sinasabi ko talaga, may tao. Sino ang nasa likod ni Big Fa? Hindi ba siya yung nag-ulat sa akin? Kasama mo sa pagbabantay sa mga pilak na iyon. Huwag kang maghinala ng walang dahilan. Ate, bumalik ka na sa tindahan. Yung tawag kanina, yung mamimili hindi para kumuha ng produkto. Nandyan siya para tanungin ako tungkol sa pinagmulan ng mga pilak na iyon. Si Qian Dafa ay isang tagadala lamang. Talagang may tao sa likod ni Qian Dafan. Akala ko panalo na ako sa laban na ito. Ngunit sa laban na ito, nalaman kong kakalabas pa lang ng kalaban sa lungga. Yung tao sa sasakyan nining kahapon. Talaga bang balak mo nang kalimutan ito? Hindi ko maaring kalimutan pero ngayon, kailangan kong malampasan muna ang hadlang na ito. Sinabi ni Qian Dafang na dadalhin ang pulis sa pinto. Sige na. Gusto kong makita kung anong mga baraha pa ang meron siya. Bakit ka nandito? Sa gitna ng araw, pabalikin mo sila agad. Narinig kong may nangyari sa iyo. Sasama ako sa iyo. Hindi ko na kailangan, kaya ko na ito. Yung suot mo, itong 12 na tao ay nandito. Kahit gaano ko palinisin, hindi ito malilinis. Ginawa mo ito para tulungan kami, kaya ka nagkaproblema. Hindi ko maaring hayaan kang mag-isa. Ginoong Wen, yung mga ibinigay mo sa amin, nakapagligtas ng buhay ng maraming tao sa bayan. Tayong mga taga-hukbo ng Zenbei, hindi namin pwedeng hayaan kang maapi. Ganito siya kapag nagpasya na. Walang makakapangumbinsi sa kanya. Ginoong pulis, siya iyon na iligal na nakikipagkalakalan ng ginto at pilak. May ilang lingot ng pilak na nakalagay sa counter. Tiyak na gumagawa siya ng mga iligal na gawain. Sino ba kayo? Anong grupo ng produksyon kayo? 0-1-2-2-6. Anong grupo ng produksyon kayo? Nakareport ba kayo? Si Shen Shu, ang pangalawang general ng hukbo ng Zenbei. Si Wen, ang may-ari ng tindahan, ay supplier ng logistic ng aming hukbo. Lahat ng kanyang transaksyon ay legal. Kasamang ito, ilagay mo muna ang mga kutsilyo. Narito ang istasyon ng pulis. Mister, kakaiba ang lugar na ito. May mga bagay na nagliliwanag sa loob ng pader. Humawak ka lang, huwag kumilos. Nagkamali ang opisyal. Ang kutsilyo ay props. Ang tao ay narito upang magpatotoo para sa akin. Ako si Wen Wanning. May-ari ako ng hardware store. Inireport ako dahil sa iligal na negosyo.
Mali ang material at disenyo ng tatak na ito. Walang makitang impormasyon sa sistema. Pakiusap, ipakita ang iyong VIHI. Hindi tugma ang mukha, pagkakakilanlan at rehistro. Walang ganitong tao sa sistema. Bakit hindi pa rin nila mahanap? Sa totoo lang, mas hindi nila mahanap, mas lalong itinuturing na black market. Bawat salaping pumasok, linaw na linaw. Kailangan nilang imbestigahan ako. Sa mga nakaputi ng sinaunang armor, hindi ako nagbibiro. Ginoo. Pakisuyo, sumama ka sa amin sa likod para mag-record. Makipagtulungan ka muna, huwag silang gawing tense. Ginoong pulis, tingnan mo. Mga tao na walang malinaw na pinagmulan ang nagbabantay sa kanya. Hindi ba't ito ay nagpapatunay? Ang lahat ng pera sa kanyang tindahan ay iligal. Ginoong pera, siya ang inireport mo. Sa iligal na kalakalan, kailangan ng ebidensya na saan ang mga bagay niya. Ipinadala na ang mga ito sa opisyal na pagsusuri. Lahat ng mga libro at listahan ay ipinadala na para sa pagsusuri. Kapag lumabas ang ulat, hindi na siya makakatakas. Nasa kanilang mga kamay ang lahat ng bagay. Kapag lumabas ang ulat, hindi na ako ang may kapangyarihan sa buhay o kamatayan. Mali, hindi tumutugma ang dalawang numerong ito. Nagkamali ka ng alaala. Hindi ako nagkakamali pagdating sa pera. Itong halaga ay isinulat ko mismo. 28 tael, walang kulang. Yung ipinasa sa pagsusuri, pinalitan ng tao ng 26. Bakit pa kailangang baguhin ang isang numero? Chiu Shen, may gumalaw sa mga ipinadalang ebidensya. Hindi pulis iyon. May taong tumanggap ng suhol sa proseso. At ang general ay isa rin sa mga nasa dilim. Hindi niya kayang bilhin ang pinagmulan ng opisyal na pera. Kaya sinikap niyang agawin ang ebidensyang ito. Tapos na ang pagkuha ng pahayag. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa lumalabas ang ulat ni Wen Wanning. Mabilis kang umamin. Maiiwan ko pa sa'yo ang kaunting pabor. Kaya mo yan, Dafa. Masabi ka pa sa akin na lumabas ang ulat na yon. Siyempre, kaya't mas mabuti pang magdasal ka na huwag itong lumabas. Hindi naman sigurado na ako ang mahuhuli nung araw na lumabas ako. Hindi na pwedeng maghintay pa ng pagsusuri. Kapag may selyo na ang ulat, ituturing na totoo ang peke. Kailangan kong bago siya lumabas, mahanap ang taong gumawa nito. Maibalik ang orihinal na bato bilang kolateral. Saan ako magsisimula? Bawat material na isusumite ay kailangang irehistro at pirmahan. Kailangan itong irehistro at pirmahan. Sino ang humawak sa aklat na iyon? Hindi maiiwasan ang pirmahan. Alam ko lang na ang perang iyon. Hindi na tayo maghihintay. Sasamahan kita sa pagsisiyasat. Palagi akong sinusuri ng iba, iyon. Ako na ang mag-imbestiga ngayon. Nandito ang lahat ng electronic na kopya ng orihinal. Huwag na sanang may gumalaw pa sa ikalawang beses. Maghintay tayo sa pagpasok at paglabas sa 4 na checkpoint. Kailangan magpirma sa bawat checkpoint. Walang pirma sa ikatlong checkpoint. Pero ang listahan ng mga dumaan dito ay walang laman. Hindi tugma ang mga talaan. Ang perang binago at ang pirma na walang lagda ay mula sa iisang kamay. Hanapin ang kamay na ito. Maibabalik ang orihinal na dokumento. Ang hindi tumutugma sa libro ng mga account ay ang kanyang pagkakamali. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa sentro ng pagsusuri. Ang mga hindi nagtutugmang tala, kailangan itong ayusin ng harapan. Uy, talagang naglakas loob kang dumating. Mukhang hindi nagtutugma ang mga tala ni Ginoong Wen. Narinig ko na. Yung perang iyon, hindi malinaw ang pinagmulan. Malinaw ba ang pagbisita? Ngayon, ayusin natin ito ng harapan. Pulis, pakisilip ang isinumiteng kopya. Ito ang orihinal na ipinadala ko, at ikumpara sa kopyang hawak ninyo. 2 pirasong pilak noong ikatlong araw ng Hunyo. Recycling number 007, tama ba? 3 piraso noong ikalimang araw, number 011, tama. Ito ang orihinal na nakasulat na recycling number 015. 15, ito ang orihinal na nakasulat na recycling 25, gamit ang supply regulation, number 015. Ang kopya ay binago ng tao at naging blanko 251525 na numero. 151515 ikatlong lagda na bahagi 25 gamit ang pagsusuri 15. 1525 ikatlong lagda na bahagi 152515. 15 gamit ang linya 1215 ang orihinal ay may aking selyo 25 gamit 15. 151215 ang kopya ay blanko 25151525. Ang nagbago ng tala, iniisip na kapag tinanggal ang lagda ay hindi na matutunton. Ngunit ang orihinal ay nasa aking kamay at hindi gagalaw. Ipinakita niya ang kanyang buntot.
Sino ang makakaalam kung totoo o hindi ang nasa papel? Ikaw na nagbubukas ng hardware. Anong karapatan mong sabihing totoo ito? Si Shen Shu, ang pangalawang general ng Zenbei Army. Ito ang Zenbei Jade na ibinigay ng yumaong emperador. Ito ang selyo ng komandante ng Tiao Aguan. Bawat piraso ng kalakal ni Ginoong Wen. Lahat ng ito ay para sa logistik ng aming hukbo. Ang nakasulat na pirma ay kung alin ang mga batch ng kalakal. Numero. Sa librong ito, isinusulat ng paisa-isa. Patunay ang lumang tatak. Ang kasalukuyang tala ay ebidensya. Walang mali sa daan na nilakad ng kalakal. Natanggap na, kasalukuyang sin-verify ang pirma ng general. Karapat dapat ka ring humawak. Na-verify na ang pagkakakilanlan ni Ginoong Shen. Napatunayan ang ugnayan sa supply. Kumpleto ang mga pirma sa orihinal. Na-recover na, tugma ang bawat tala. Sinadyang binago ang isinumiteng kopya. Bakante ang ikatlong lagda. May nagbago ng ebidensya. Impossible. Isa lang siyang nagmamay-ari ng hardware store. Paano siya magiging general? Paano magkakaroon ng mga ito? Inireport mo ako sa iligal na kalakalan. Ngayon, kumpleto ang ebidensya at ako ang pinagtuturo. Ang hindi tumutugma ay ang iyong bibig. May pera si Dafa. Isang gintong, 2 piraso. Ebidensyang bakal nakalantad dito. Eksklusibo para sa ebidensya. Kaya mong sirain ang isang kopya. Maaari mong sirain ang orihinal na hawak ko, di ba? Maaari mong sirain ang tatak sa baywang ng general, di ba? Ako ay nakarinig lang. Na may nag-utos sa akin na bantayan siya. May nag-utos sa'yo na bantayan siya. Itago mo ang mga salitang ito. Sabihin mo sa opisyal. Sabihin mo sa opisyal. Pagsisinungaling, paninirang puri, peking ebidensya. Dahil sa iyo, kailangan mong sumama sa amin. Nagsara na ang mga dokumento. Ngayon, walang makakapagbukas nito. Kailangan na lang ang huling hakbang. Napatunayan ang aking kawalang sala. Ngunit ang kamay ni Qian Dafai na nagmamasid sa akin ay nananatiling nakatago. Napatunayan na ang ulat ni Qian Dafai. Lahat ng transaksyon ay may kasalanan. Rehistro ng pag-recycle ng metal. Mga invoice at kontrata, lahat ng impormasyon sa pagkakakilanlan ay tugma. Imposibleng mangyari iyon. Isa siyang nagmamay-ari ng hardware store. Paano niya makikilala ang sinumang general ng Hilagang Bayan? Peke ang tatak at selyo ng general na iyon. Nagkamali kayo sa pagsisiyasat. Siyempre may problema siya. Nakita ko ito ng personal. Dalhin siya. Bitawan mo ako ang may-ari nitong tindahan. May karapatan akong i-report kayo. Sa wakas, huminto na rin. Karapat-dapat ang matandang ito. Salamat sa'yo, kung hindi dahil sa karatula mo ngayon, hindi ko siguro magagawang malinaw. Dapat ako ang magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa iyo, matagal nang nawasak ang kaso. 30,000 buhay, hindi sulit ang ganitong abala. Ang sugat sa aking balikat ay ikaw na nag-ayos sa gitna ng gabi. Ang liwanag sa itaas ng North Gate ay mula sa iyong flashlight. Isang flashlight lang ang gamit, yung bitak sa pader ng lungsod. Yun ang suporta ng tali na binigay mo. Kaya buhay ang 3,000 tao sa buong lungsod. Siya ang nagpanatili nito. Sino mang magsabi ng kahit isang salitang laban sa kanya? Unang haharapin ako, si Shen Shu. Parang hiningi mo na ang utos ng hukbo. Ang papuri ay parang utos sa hukbo. Ang sinasabi ko ay totoo. Ginoong Wen, ang mga bagay na ibinigay mo sa amin ay nagligtas sa buhay ng buong bayan. Ang mga tao ng Zenbei Jun ay maaalala ito habang buhay.